Alright mga kapatid, sa isang panayam sa DZMM Teleradyo ayon kay Professor Renato Castro na hindi matutugunan o hindi mareresolba ang dispute dito sa South China Sea, especially mga kapatid sa West Philippine Sea. Ang Code of Conduct na isinusulong ngayon mga kapatid, no? Sabi rito sa balitang panonoorin natin, Code of Conducts in South China Sea won't resolve sea dispute, sabi ng isang eksperto which is Professor Renato Castro nga mga kapatid. Bakit? Yan ang ating aalamin, bibigyan natin to ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Bilang mga Pilipino mga kapatid, samahan ninyo ko. Magbigay tayo ng ating reaksyon about dito sa usapin sa West Philippine Sea kung bakit nga ba napakatagal na nitong Code of Conduct na to ay hindi pa rin natatapos mga tol. No? Sino kaya ang number 1 o numero 1 humaharang mga tol upang hindi maituloy itong Code of Conduct na to? No? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Siguro bago natin pag-usapan, sir, yung statement ng AFP na handa silang ipatupad yung Code of Conduct, siguro balik lang tayo ng kaunti, sir, dun sa naganap na ASEAN Summit na to dahil ipinush ulit siya ng Pangulo. Pero wala pa rin pinirmahang final na Code of Conduct doon sa ASEAN. Ano po siguro ang unang observation po ninyo? Bakit hindi pa rin siya na-push through na ma-finalize yung Code of Conduct doon sa recent ASEAN Summit? Nasa pakatagal na nito. Kung di ako nagkakamali, mga nasa early 2000, mga 2001 pa ata mga tol, sinimulan itong Code of Conduct na to. 2025 na. Biruin mo ano nang nangyari. Bakit? Hindi pa rin matuloy-tuloy yan. Okay. Bago natin i-discuss yan, dapat explain natin ano ba yung Code of Conduct. Yes, no? yan. Unang-una ho, ang Code of Conduct, it does not resolve the South China Sea dispute. Mhm. Hindi yan, no? Kumbaga, minamanage lang niya. Ang Code of Conduct ay isang uri ng tinatawag nating confidence building measure. Ibig sabihin nun, ayaw natin kumbaga dagdagan pa ng gasolina yung apoy. No? Meron ng apoy, ayun yung dispute, ayun yung territorial dispute, pero ayaw nating sumiklab yung apoy, so nagkakaroon tayo ng management ng, kumbaga, ng tension. No? It does not resolve the South China Sea dispute, it simply manages the tension. Okay, so hindi mareresolba ng Code of Conduct ang sea dispute dahil nandiyan pa rin yung pag-aagawan ng teritoryo. Like for example na lang mga tol, alisin muna natin ang China. Dito kasi sa South China Sea, do merong UNCLOS at nagde-define ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Nagkakaroon kasi yan mga tol ng mga overlapping. Diba? Yung sa mga guhit natin, may mga guhit din sila nagkakaroon ng overlap. So yung mga ganong mga bagay, hindi talaga mareresolba kasi parehong mga bansa nagke-claim. Pero etong Code of Conduct na to, para ma-manage lang, no? Para mapanatili mga kapatid, yung for example, kapayapaan, ganyan. So bakit? Bakit hindi pa rin matuloy-tuloy ito? No, saan ba nagsimula yung Code of Conduct na yan? No? Nagsimula yan noong 2003 na 2003, okay. agree ang ASEAN at ang China ng declaration. Sabi nila, gusto natin magkaroon ng Code of Conduct. Kumbaga, i-manage natin yung dispute, no? Nagsimula yan noong 2003 declaration. Nagsimula yung negotiation noong 2017. Okay. Na sinabi na ng China, pwede na natin pag-usapan yung management ng tension. Bakit pumayag ang China noong 2017? Kasi noong 2016, natatandaan ho natin, lumabas na yung 2016 arbitral tribunal ruling na sinasabi, nagkakaroon tayo ng gulo dito dahil sa pananakop ng China. So, a year later, sabi ng China, magkaroon tayo ng Code of Conduct. Pag-usapan na natin. Naging trigger point for them. 2017 hanggang ngayon, pinag-uusapan natin, no? Kasi mga tol, lumabas na yung hatol na nanalo nga ang Pilipinas dyan at pinawalang bisa yung claim o yung 9-dash line claim ng China. So ngayon yung China, nag-iisip sila ng paraan. Teka, paano ba natin to masusolusyonan? O sige, pag-usapan na natin, di ba? Kumbaga sabi nga dito, naging trigger point na. Tagkataon pa mga tol, ang presidente nun, kakapanalo pa lamang is Rodrigo Roa Duterte mga tol. Na ang inaasahan ng lahat
maipupush talaga natin itong ating karapatan dito sa South China o sa West Philippine Sea dahil nga doon sa kanya mga kampanya, 'di ba? Sasakay pa siya ng jet ski, mga ganun mga matatapang na mga pahayag, mga tol. Pero little did we know hindi pala ganoon ang mga mangyayari, mga kapatid, no. At ang mangyayari is magiging tropa natin sila. At ang nangyari nga, mga tol, naging malaya in China lalo dito sa doon nagkakaroon tayo ng mga issue pero hindi katulad sa nangyayari ngayon, mga tol. Napakalapit natin sa China noong mga panahon na yon. Kayo, kung tatanungin kayo ano mas gusto nyo, yung mga panahon na yon na walang tensyon, pero may posibilidad na maging under nga tayo ng China, nagsipasukan yung mga pogo, at may mga ganap pa dati na okay lang ba maging province tayo ng China, yung mga ganong mga bagay, mga tol. O ngayon, na talagang iginigiit na natin na teka, 200 nautical miles exclusive economic zone, anong ginagawa nyo rito? Amin na to bakit kayo nandirito? Diba? Adlib lang, no? Nung bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China noong August 2019, sabi sa kanya ni President Xi Jinping, bago magtapos ang termino mo, magkakaroon tayo ng Code of Conduct. And Of yet, course, kapusan, pero hindi. So, bakit ba hindi nagkakaroon ng Code of Conduct? Unang-una, among the 10 ASEAN member states, madami dyan talaga hindi naman interesado sa South China Sea. Malayo rin kasi sila, mga tol. Saka hindi sila apektado nung 9-dash line ng China. Lalo-lalo na yung mga banda dun sa dulo na hindi na sila inabot nun So, ano pang pakialam nila dun, di ba? Nandiyan, of course, ang Myanmar, Cambodia, Thailand. Bakit ba kami makikialam sa Code of Conduct? Napakalayo sa amin. At of course, ang talagang obstacle sa Code of Conduct, ang China mismo. Sila rin pala ang obstacle. So sila rin pala ang kumbaga sagabal, no, dito sa Code of Conduct na to. No, tatlong issue ang pinagtutunggali ng China at ASEAN. Number one, ayaw ng China na maging binding on Code of Conduct. Di kalokohan lang pala yon kung hindi magiging binding. Kasi pag binding, tali ang China. Pangalawa, may issue pa dyan, saan ba ang coverage ng Code of Conduct? No? Sabi ng Vietnam, dapat kasama yung Paracel. Sabi ng ASEAN at China, dapat sa sprat list lang. Ang pangatlo, marami sa mga Chino nagsasabi, bago tayo magkakaroon ng Code of Conduct, amin na yung South China Sea. Patay. So ayun yung rason, kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng ASEAN at ng China ang Code of Conduct. Pero again, dapat natin linawin, hindi yung solusyon sa South China Sea issue, it simply manages the South China Sea dispute. Actually, ang totoong sagot, mga tol, o ang totoong solusyon dito sa South China Sea issue o sa mga teritoryo is wala na talaga sa conduct na ganyan. No, wala naman kasing batas, mga tol, dito sa buong mundo ang pwedeng sabihin nating kumastigo sa China na yun lang talaga pwedeng makapagpatigil sa kanila. Kaso alam naman natin, mga tol, mayayabang din yan, malalakas din ang ere niyan, papalag at papalag yan. Diba? Malaki naval forces nila, mauuwi sa gera yan, pwede sila magbanta ng ganun kung merong kakastigo sa kanila. Kasi marami na nga mga bansang kumukundi na sa kanila May international law na nga pero ayaw pa rin nilang kilalanin May 2016 arbitral ruling na nga ayaw pa nilang kilalanin. May UNCLOS na nga ayaw pa rin nilang kilalanin. Ang talagang magiging solusyon, mga tol, dito is kung mapapalitan yung kanilang gobyerno. Yung China kung mapapalitan yung kanilang gobyerno ng isang taong marunong rumispeto. Yun lang kasi talaga, mga tol, ang problema. No? Yung ginagawa kasi ng China, mga tol, mahilig silang mag-imbento, mahilig silang manakop. Yung expansionism, yung pagiging ganid nila ng kanilang CCP. Yun yung problema. Wala silang respeto sa batas, wala silang respeto sa mga kapitbahay nilang bansa. So hindi talaga natin hawak yan. Nasa sa kanila talaga ang bola. Diyan lang magkakaroon ng diyan lang talaga magkakaroon ng kapayapaan kung ang China is matututong rumispeto. Ang problema nga, wala And kung sakali po, Prof, na dumating yung time na magkaroon ng finality kung magkakasundo talaga yung mga bansa at mga officials, yun nga po yung sinasabi ninyo,
na makakatulong sana siya to siguro to mas makontrol yung Manage. situation, mas ma-manage yung situation. Pero this time, Paano tayo makakasigurado nun? Nasusundin ng China yan. Ang signatory state nga sila ng UNCLOS, hindi nila sinusunod eh. Di ba? ang malinaw ang lumalabas yun nga dahil yung ibang mga bansa wala silang K doon sa nangyaring wala. issue. Oo. Myanmar ka, Mm. Cambodia ka. Ano pakialam mo sa South China Sea? Napakalayo sa inyan. And yung economic influence ba ng China din, Prof, sa tingin ninyo, big factor din yon kaya yung ibang mga ASEAN states parang hands off, hindi kami makikialam talaga dyan. O talagang malaking impact yan sa mga bansa. Lalo na yung mga bansa na talagang malalapit ang ekonomiya sa China, katulad ng Thailand, Cambodia, even Singapore. No, Vietnam, kumbaga nagbabalanse. Kasi ang reality, talagang most ASEAN member states, even tayo, no, number one trading partner ang China. Mhm. So kumbaga nananansya ka. Opo. So, Prof, may pag-asa pa ba yung Code of Conduct? Parang 8 years na natin pinag-usapan since 2017. May mangyayari pa kaya po? Ang gusto nga ng China dun sa Code of Conduct, isama yung 9-dash line nila eh. Honestly, kung tatangin mo ako, balikan natin nga yung pangako ni President Xi Jinping kaysa dating Pangulong President Rodrigo Duterte. Noong 2019, August 2019, pagbalik ni President Duterte, sabi niya, pinangakuan na ako ni President Xi Jinping bago magtapos ang termino ko. May nangyari ba? Wala. Asa pa ba tayo? So kasi ang talagang balagi talaga dyan, hindi ina-address ng Code of Conduct yung talagang root cause ng tension. Of course, ang root cause ng tension, mariresolbahan yan yung arbitral tribunal ruling. Kasi ang punot dulo ng kaguluhan sa South China Sea, yung pananakop ng China. Talaga, totoo. 'Di ba? Lagi nga natin sinasabi mga tol, ang punot dulo rito is yung pagiging ganid nila, hindi na kanila, kinukuha pa nila. Wala na talaga sa atin yung control nun eh. Ang sa atin naman kasi iginigiit lang naman natin yung ating karapatan eh, which is inaalis o ninanakaw nila yun. Yun talaga yung punot dulo nun. Meron ng arbitral ruling, nanalo na tayo eh, ayaw pa nilang kilalanin eh. 'Di ba? So anong ibig sabihin nun mga tol? Aasahan pa ba natin na kapag nagkaroon ng Code of Conduct, susundin nila? Malamang magkakaroon ng Code of Conduct pero pipilit nilang magiging pabor sa kanila. Yeah. Napanggigit ng China na amin ang 90% ng South China Sea on the basis ng historical claim niya. Ayun lang talaga. At of course, yung pagtatayo niya ng mga artificial islands, nilalagyan niya ng mga puwersa, at of course, yung pagpapalakas ng hukbong dagat niya. Ang China ngayon, ang merong pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo. No? Na-discuss natin yung yung Code of Conduct sa South China Sea, pero isa pa din natin na hindi na di-discuss, ano ba yung speech ni US Secretary Pete Hegseth. Sabi niya, ang solusyon talaga dyan, kumbaga hindi rin solusyon, kumbaga it's just to manage the tension, we develop deterrence. Deterrence. Yun talaga. Kaya yung tanong nung isang araw ng isang nagpakilalang opisyal ng military ng China kay DND Secretary Gibo Chodoro, hindi ka ba concerned na habang pinapahinto ng US yung gera doon sa Russia at saka sa Ukraine, nagde-develop sila rito ng mga armas, weapon, nagdadala sila rito. Ang tawag nga doon deterrence para hindi magkaroon ng gulo. Kasi ang China mga tol, hanggat nakikita nilang wala kang laban, hanggat nakikita nilang mahina ka, 'di ba? Aanuhin kanila, sisindakin kanila kasi yun yung taktika talaga nila. Yun talaga yung nila mga tol, yung kanilang goal. Yung manalo nang walang nangyayaring gulo, walang mangyayaring gera. Kasi kung matatakot ka, susuko ka, edi panalo na agad sila kasi alam mong hindi mo sila kaya eh. Susuko ka na lang, kaya panay muscle flexing sila eh. Pero kung ang isang bansa is naglalagay din ng mga weapon, naglalagay din ng mga armas, tapos may mga kaalyado siyang bansa na mga malalaki din, kasing laki ng China o kasing lakas nila mga tol, doon pa lang mapipigil mo na agad nagkakaroon ka na ng deterrence o pagpigil o balakid para maituloy nila yung kanilang mga plano. 'Di ba? Yun talaga yung pumipigil ngayon sa kanila kaya nga 'di ba pag may mga pag may mga
maritime operation tayo na may mga kasama tayong mga bansa. Napakalayo nila, 'di ba? Hindi sila makalapit sa atin. 'Di ba? Ibig sabihin mga tol, dun pa lang makikita na natin agad yung resulta pag meron tayong kasamang ibang bansa. Unlike pag tayo lang yung mag-isang naglalayag diyan, 'di ba? Hindi lang tayo basta nilalapitan dinidikitan at winawater cannon pa tayo . Diba? Kaya pag inalis mo lahat ng mga bansa na kaalyado natin mga tol, gulpi tayo dyan. Bugbog tayo dyan. Again, sabi niya, sa agresibong aksyon ng Communist China, yun pa yung term na ginamit niya, Communist China. And of course, ang term na ginamit niya, dapat deterrence. Pero ibang usapan na yan. Yes. At ayaw din naman ng no? at ayaw din naman ng Pangulo ng ganong taktika naman din kasi lagi namang sinasabi ng Pangulo, idaan natin sa diplomatic ways yung pag-resolve ng issue dyan sa karagatan. Pero sa reality, sa international relations, diplomacy without the military capability is useless. Tama. Pakikinggan ka lang ng isang bansa kung meron ka sandatahang lakas na makapangyarihan. Tama. 'Di ba? Dali na lang natin mga tol sa mas maliit na Dali na lang natin sa mas maliit na scale. 'Di ba? Merong bully. 'Di ba? Bully, isang bata, isang estudyante na talagang bully talaga. Tapos andirito yung estudyanteng binubuli niya. Yung estudyanteng binubuli niya, pwede bang makiusap na lang yan o makipag-usap? Sige na, tropa na tayo. Huwag mo na akong bulihin, huwag mo na akong apihin. Huwag mo na akong awayin. O sasabihin ng bully, sige, hindi na kita awayin. Bigay mo sa akin baon mo araw-araw. Diba? Gawa mo ako ng assignment, sundin mo lahat ng iuutos ko, di na kita apihin. Yun lang yung tanging paraan para hindi ka naapihin nun. Pero at the back of your mind, alam mong inaapi ka pa rin kasi ginagawa kang utusan . Binibigay mo sa kanya yung mga baon mo . Di ba? Ganun mga tol . Pero pag yung estudyanteng yun mga tol, nagdala ng mga kaibigan niya, kung maibigan siya ng mga malalaki rin, mga malalakas din, hindi makakalapit sa kanya yung bully. Hindi makakalapit sa kanya yung umaapi sa kanya. Di ba? Kaya nga totoo yung sinasabi rito ni Professor Renato Castro. Kung puro diploma silang ang gagawin ng Pilipinas without yung puwersa natin, walang mangyayari, useless yun. Hindi maaano yun kasi mga tol ang pinagtatalunan dito teritoryo . Diba? Maaawa na lang ang China, sige kawawa naman Pilipinas, sige inyo na yan. Hindi ganun yun, hindi ganun ang realidad. Ganyan ang ginagawa ng China. Nakikipag-negotiate sa atin ng China sa Code of Conduct. Pero of course, sinasabi sa atin ng China, kami malakas, makapangyarihan, kayo maliliit na bansa. Tama. Ayan ang sinabi ng China noong July 2010 sa Hanoi. Nung nilabas ng Vietnam, yung South China Sea issue kasama ang, of course, at that time, si Secretary Hillary Clinton. Opo. So, diplomacy by itself does not resolve the issue. Simply manages. Pero of course, at the end of the day, diplomacy without the military capability is just like playing music without the instrument. Opo. So, pwede naman, we can really do away without the code of conduct, sir. Kasi sabi nyo, manages lang. Tapos, Ngayon, ang nangyayari ngayon, sabi nga nung pumisita dito si Secretary Hegseth, well, ang ano talaga dyan is deterrence. No, palakasin natin. Of course, nakikipag-usap tayo sa China sa Code of Conduct, pero at the same time, pinalakasin natin kung sandatahan natin. Meron tayong Comprehensive Archipelagic Defense Concept. And of course, yung alyansa natin sa Amerika, sa bansang Hapon, tapos mga ibang bansa na nag-i-indicate ng suporta sa Pilipinas. Again, wag na tayo maging bulag. Mga tol, yung sinasabi rito ni Professor Renato Castro, nakikita na natin yan sa maraming pagkakataon. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Kapag meron tayong mga paglalayag ng barko sa ating karagatan kasama ang iba't ibang mga bansa, mutual, ang tawag dito, maritime cooperation activities, di ba? Pag marami tayong mga naglalayag, kasama natin Australia, Japan, Korea, Amerika, kapag naglalayag yung mga warship natin dyan mga tol sa West Philippine Sea, asan ang China? Kayo na mismo sumagot, asan sila? Makikita mo, kung meron mang makikita, napakalayo. Nakamatsyag lang sila, hindi sila makalapit, hindi sila makapag-radio challenge. Tayo pa nga nagre-radio challenge sa kanila . Di ba? Pero tignan nyo mga tol, pag wala ang Japan, Australia, US, Pilipinas lang, kahit na warship natin yung naglalayag, kamakailan lang, di ba? Hinahabol tayo mga tol.
Inahabol tayo ng China. 'Di ba? Inaapi tayo kaya nga deterrence eh. Hindi pwedeng ano tayo, 'di ba? Diplomacy. Paulit-ulit na yan. Wala naman nangyayari dun. Tulad ng Germany, Canada, so forth and so on. So, ang point ko, of course, managing the dispute entails diplomacy, a code of conduct, but at the same time, importante rin yung tinatawag nating deterrence. And mas okay ngayon, Prof, na ang Pilipinas ay open sa iba't ibang mga partnership sa ibang mga bansa about defense and security para mas mapataas yung capability ng ating armed forces in the event na talagang kailangang maging deter na yung ano natin, taktika ng gobyerno. Yun naman talaga dapat eh. Dati kasi nung nakaraang administration, pinagmumura ng presidente natin yung mga taga-Western eh, di ba? Masyadong yakap na yakap sa China eh. Tapos yung mga taga-ibang bansa, lagi nating pinapalayas eh. Anong nangyari tuloy? Kala natin makakabuti, di ba? Sinamantala lang tayo eh. Oo, kailangan talaga. Nakikita rin naman natin ng Pangulo yan eh. Kasi umpisa pa lang ng termino niya, sinabi niya na talaga na in fact, no, yung, hindi pa siya umuupo na Pangulo, nakita niya na talaga yung solusyon dito sa South China Sea dispute. At of course, ano yung punot ugat ng issue? No, na sinabi niya na i-uphold niya yung 2016 arbitral tribunal ruling. Kasi Kaya tayo inaano ngayon ng China dahil doon sa policy ng panibagong administrasyon. 'Di ba? Kaya yung susunod na administrasyon mga tol, 3 years from now, hindi natin alam kung anong polisiya meron yun. 'Di ba? Pwedeng mas matindi. 'Di ba? Mas talagang palaban. O pwedeng tiklop ang buntot mga tol. Pwedeng ganun. Matapang sa mga Pilipino, 'di ba? Lahat ng mga Pilipino takot. Lahat ng mga sabihin na natin, maging ang mga kriminal dito takot. Pero pagdating sa China, tiklop tayo. Pwedeng maging ganun, di ba? ang position din ng Pilipinas, no, pagdating mo kasi sa code of conduct, no, mga confidence building measures na it only manages dispute. Pero ginigit ng Pilipinas, no, na dapat yung code of conduct based din sa international law. Ano ba yung tinatawag nating international law? Unang-una, nandyan yung 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea. Then, of course, ginigit rin natin, kasabay nung pag-iit natin sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, ginigit din natin yung talagang solusyon, no, dito sa South China Sea dispute. Yung July 12, 2016 arbitral tribunal ruling na nagsasabi, ang solusyon dyan sa South China Sea dispute, tignan natin yung punot ugat, yung pananakot at pagiging agresibo ng China. Atras sila. Labas sila dito sa ating exclusive economic zone. Tapos ang issue rito, yun lang talaga. Sa punot ugat, yung pananakot at pagiging agresibo ng China sa South China Sea. And ang sabi ng DND nitong recently, sir, parang ang next na possible ma-finalize na parang VFA natin is with Canada naman, and may talks na rin with France. Yung mga ganong measures, it will surely help us po, no, na mapataas ang capability natin at mas maging ready yung armed forces sa kahit anong possibilities in the future related dyan sa South China Sea. Oh, deterrence yun eh. Oh, importante yan. Lalo na ang Canada, no, mabanggit natin, ang Canada nagpo-provide sa Coast Guard natin ng technology para ma-detect natin yung mga tinatawag na dark ships. Salamat, Canada. Tapos of course, ang France. Magpo-provide ang France na I think mga 42 patrol vessels para sa Philippine Coast Guard. Salamat, France. Kasi again, I-emphasize ko yung point, no, importante ang diplomacy, ang pagkikipag-usap. Pero hindi ka pakikinggan ng kabilang panig kung yung pakikipag-usap mo, wala kang kumbaga malakas na hukbong dagat and of course Coast Guard. Ganon din mga tol sa normal na buhay. Kung isa ka lang dukha, kung isa ka lang mahirap na tao, tatayo ka sa gitna at magsasalita, walang makikinig sa'yo. Pero kung isa kang makapangyarihang individual, di ba? Kung isa kang halimbawa may sinabi sa lipunan, pag tumayo ka dyan, syempre pakikinggan ka. Di ganun din mga tol sa bansa. Bakit tayo pakikinggan ng China? Kaya nila tayong sindak-sindakin. Winawater cannon nga lang tayo di ba? No, doon ka lang nila pakikinggan. Pag pinakita mo, kumbaga, ano yung alas mo? Hindi ka lang nakipag-usap, nagsasayang ka lang ng laway at yung tilig, pero meron kang talagang hawak na, kumbaga, pag hindi natin na-resolve ng diplomacy, may kakayanan ako pagtanggol yung aking sarili. Dapat ito si Professor Renato nagiging part din to ng gabinete, no?
'Di ba? Nagiging ano rin siya. Hindi naman sa pakikipaggera agad ang solusyon, 'di ba? Pero dapat palakasin talaga yung ating kakayanan. 'Di ba? Palakasin talaga. Abangan po natin. Alright mga kapatid, no? Bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi sa ating napakinggan at napanood? Again mga kapatid, tayo ay nanonood lang at nagbibigay ng reaksyon. Tayo ay nagbibigay lang din ng komento bilang isang madlang people, bilang isang ordinaryong Pilipino. Nasasaksihan natin yung parang nagiging normal na nga lang no? Na panggigipit ng China, ng mga ginagawa nila rito sa West Philippine Sea, mga tol eh. Sana sumapit ang panahon, dumating ang panahon na mararating natin yung punto na hindi na tayo kayang api-apihin ng ibang mga bansa kasi nga malakas na ang Pilipinas. Pero syempre, mangyayari din yan mga tol kung ang mga mauupo na namamahala sa kaperahan ng ating bansa, hindi kukurakutin yung pera natin, yung pera ng Pilipinas. At talagang magagamit, halimbawa mga kapatid, sa pagpapaunlad ng ating ang ating sandatahan, di ba? Ang problema, napanood na natin sa ilang ulit natin pagbibigay ng reaction, kinakaltasan pa yung budget natin. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.